Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Let us read today's scripture together. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa hapong ito. Yeah, Daniel chapter 3, the 17 to 18. We will read in English NIV version first, and then in Tagalog. Okay. Yeah, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Basahin po natin sa Tagalog. Kung kami po'y ihahagis sa bahabahagang apoy, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran at ililigtas din niya kami mula sa inyong kamay. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, nais naming malaman ninyo, mahal na hari, na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Amen. 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 Yeah, we gather here today with heavy but earnest hearts. Ngayon pong hapong ito ay nagsasama-sama tayo na may mabigat na puso pero taimtim. Yeah, we will never forget last Sunday, March 15th. Hindi po natin makakalimutan yung nangyari last Friday, nung Sunday, March 15. Yeah, it was a joyful day to celebrate the 9th anniversary of our church. Isa po itong maligayang selebrasyon ng 9th anniversary natin dito sa SCF Church. Yeah, we were sharing the grace of God from the past 9 years. Tayo po'y nagsasama-sama, nagsasalo-salo ng yung biyaya ng Panginoon sa 4 na taong nakaraan. Yeah, but something unexpected happened after the first service. Ngunit merong pangyayari na hindi natin inaasahan na bigla pong naganap. Yeah, black smoke covered the sky over Manggahan community right next to our church. May makapal na maitim na usok po ang pumalibot sa Manggahan community po dito sa katabi natin na community. Our members living in Manggahan rushed out to save their families and homes. Ang mga miyembro po natin, lumabas sila, madali silang lumabas upang isalba ang kanilang mga pamilya at kanilang mga tahanan. The fire swallowed the community with the terrifying force. Kinain po ng apoy ang komunidad na malakas na apoy. Terrified children ran into the church crying, holding their dolls and puppies. Marami pong mga bata na takot na tumakbo papunta dito sa church. Sila po ay mga umiiyak, yung iba ay may hawak na dolls, laruan, at ang iba naman po ay hawak ang kanilang mga alagang aso. We cleared our church yard for the fire trucks. Pinadaan po natin yung mga fire truck dito po sa ating church, dyan sa harapan po. But for 1 hour, we helplessly watched our homes burn down. Pero po sa loob po ng isang araw, pinanood po natin na wala tayong magawa habang nasusunog po ang karamihan sa bahay ng ating mga kasama dito sa church. After the fire was gone, the field was devastating. Nung pagkatapos po ng apoy, nakita natin yung kalungkutan, yung devastation ng maraming tao. Yeah, 43 houses were burned. 43 bahay po ang natupok ng apoy. Among them were the homes of our young members in the worship and media teams. Doon po sa mga nasunugan, kasama doon yung mga kabataan nating leaders dito sa church, kasama sila sa worship team, pati na rin po sa media team. Many more members were affected. At marami pa rin pong mga miyembro na naapektuhan po nito. A question rose in my heart. Isang tanong po ang ang naitanong ko sa aking puso. Lord, why us? And why today? Why on our anniversary? Panginoon, bakit nangyari ito ngayon? Bakit nangyari ito sa anniversary pa ng church? Bakit sa mga miyembro pa ng church? Why the homes of our most faithful young adults and teens?
Bakit nasira, nasunog yung mga bahay ng mga kabataan na naglilingkod dito sa church, yung mga young adults at mga teens namin. Today, let us bring this painful question before the Word of God. Ngayong araw na to, iharap po natin, dalhin po natin itong masakit na tanong na ito sa harapan ng salita ng Diyos. In Daniel chapter 3, we meet three young men in a similar situation. Doon po sa aklat ng Daniel, sa chapter 3, makikita po natin dito yung tatlong batang lalaki na humarap sa parehas na pagkakataon. Their names are Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang mga pangalan po nila, pamilyar tayo, si Shadrach, Meshach, at Abednego. They loved God, Mahal nila ang Panginoon, but they faced a blazing furnace because they refused to bow the king's golden statue. ngunit sila po ay humarap sa isang nagliliyab na pugon dahil ayaw nilang magbow o sumamba doon sa statue ng hari. They boldly said to the king, God will deliver us. Sinabi po nila ng may katapangan doon sa hari, sasagipin kami ng Diyos namin. This is confidence, Ito po ay pagtitiwala. but the next part is the core of true faith. Pero yung susunod nilang sinabi, ito po yung kaibuturan ng tunay na pananampalataya. But even if he does not, we will still not bow. Sinabi po nila, pero kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon namin, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong yan. SF Church, think about this. Tayong naririto ngayon ng SCF Church, pag-isipan nating mabuti ito. Are they failures because they were thrown into fire? Ang mga tao po ba doon sa istorya ay talunan ba sila dahil itinapon sila sa apoy? No. God sometimes allows His beloved children to pass through the fire. Hindi po sila talunan. Minsan po talagang hinahayaan ng Panginoon na ang kanyang mga mahal na anak ay dumanas ng ganitong sitwasyon sa buhay. Yeah, the important thing is to let go of conditional faith. Ang importanteng bagay po ay bitawan natin yung pananampalataya na may kondisyon. Yeah, we think, I serve the church, so my house shouldn't burn. Niisip natin, naglilingkod ako sa church, kaya hindi dapat masunog ang bahay ko. Or, I share a testimony, so my home should be safe. O kaya naman, iniisip natin, nag-share ako ng testimony ko, ng buhay ko tungkol sa Diyos. Kaya hindi dapat masunog, maging safe dapat ang aking bahay. But this is only our human thought. Pero ito po ay isipan lamang ng tao. True faith begins when we cannot understand the situation. Ang totoong pananampalataya po ay nagsisimula sa pagkakataon na hindi natin naiintindahan ang sitwasyon. It starts when our knowledge fails. Nag-uumpisa po ang pananampalataya kung hindi kayang arukin ng ating isipan ang nangyayari. Yeah, these three young men did not focus on putting out the fire. Yung tatlong karakter na nabanggit natin sa kwento kanina, hindi po sila nag-focus doon sa pagpatay sa apoy. They trusted that God is still God even inside the flames. Nagtiwala po sila na ang Diyos ay Diyos pa rin nila kahit na nasa kalagitnaan sila ng apoy. To our members who lost their homes in Mangahan, Sa ating mga miyembro na nawalan ng tahanan dito sa Manggahan, God says, your house is burned, but I want your face to never be burned. ang sinasabi po ng Panginoon ay ganito, ang iyong bahay ay nasunog, ngunit ayaw ko na masunog ang iyong pananampalataya. Amen. 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 Yeah, let me introduce another person, Job. Isa pong karakter din, isang tao pa rin ng Biblia, si Job.
Job lost all his wealth and 10 children in one day. Nawala po ang lahat ng kayamanan ni Job at ang kanyang 10 anak sa loob ng isang araw. It was not because of his sin. Hindi po dahil siya'y makasalanan. It was an unexplainable disaster. Ito po ay dahil nagkaroon ng isang sakuna na hindi maipaliwanag. What did Job do? Ano po ang ginawa ni Job? Job, chapter 1:20 says, he tore his robe, shaved his head, and fell to the ground. Sinabi po sa Job 1 verse 20, pinunit ni Job ang kaniyang damit, inahit niya ang kaniyang ulo, at nagpatihulog siya sa lupa. Yeah, he expressed the extreme sorrow. Nagpakita po siya ng sobrang lungkot na nararamdaman niya. But his next confession is key. Pero yung sinabi niya na susunod, yun po ang susi. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ito po ang sinabi niya. Ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang bumabawi, ang kumukuha. Ang pangalan ng Diyos ang papurihan. Job placed God's sovereignty higher than his own sorrow. Inilagay po ni Job ang sovereignty o yung kapangyarihan ng Panginoon at ang kanyang karapatan na gawin ang kahit anong gusto niya na mas mataas yon kesa sa nararamdaman niyang kalungkutan. Yeah, I know the great trial has come to our church family affected by the fire. Alam po natin na napakalaking pagsubok ang dinaranas ngayon, lalo na nung mga kapamilya natin dito sa SCF Church na naapektuhan ng sunog. Many of you are the only Christians in your family. Marami sa inyo, kayo lang ang mananampalataya, ang born-again Christian sa pamilya ninyo. Yeah, some people can say, May ibang tao siguro sa paligid ang sasabihin sa inyo, why can a fire break out while you are at church? papaano nangyari na nagkasunog habang nasa church ka? Where is God when the fire burns down? Nasaan ang Diyos habang natutupok ng apoy ang bahay mo? These are attacks from Satan to shake you. Ito po ay mga atake ni Satanas upang matinag ang iyong pananampalataya. Remember, Satan accuses you that you only believe God for rewards. Tandaan natin na si Satanas ay inaakusahan tayo na tayo lamang ay naniniwala sa Diyos dahil sa pagpapala ng Diyos sa buhay. Satan might be whispering, Si Satanas ay bumubulong. you only believe because he protects you. If your house burns, you will curse him. Naniniwala ka lang dahil pinoprotektahan ka ng Diyos. Pero pag nasunog ang bahay mo, susumpain mo ang Diyos. He might be laughing over your ruined home. Pinagtatawanan ngayon ni Satanas ang iyong nasunog na bahay. But if you praise God again, on those ashes, you will crush Satan's head. Ngunit kapag ikaw ay nag-praise, nag-umpisang mag-worship sa Panginoon, kahit na abo na lang ang bahay mo, ay tatapakan mo, dudurugin mo ang ulo ni Satanas. Amen. This is the moment your faith grows to become a mature disciple who trusts God in any situation. Ito na ang tamang pagkakataon para tayo ay lumago. Lumago ang pananampalataya natin, maging mature tayo na mga disipulo ni Kristo sa kabila ng anumang sitwasyon sa ating buhay. I hope you to rejoice in God alone beyond just not denying Him. Asahan natin, gusto natin na tayo ay magkaroon ng kaligayahan sa piling ng Diyos lamang at wag natin siyang i-deny dahil sa mga nararanasan nating kahirapan. Yeah, what kinds of disciple does SF wants to build? Ano bang uri ng disipulo, tagasunod ni Jesus, ang gustong itatag o sanayin ng SCF Church dito sa ating church? A disciple who worships with joy in any situation. Isang disipulo na patuloy na sumasamba sa Diyos ng may kagalakan sa puso sa kabila ng anumang sitwasyon. When prepared disciples trains when there's no war and shows
your skill when the war starts. Ang isang tunay na handang disipulo, ay nagsasanay siya kahit walang digmaan. Nagsasanay siya. Pero ipinapakita niya yung kanyang kalakasan, kakayahan na niya kapag nag-umpisa na ang laban o ang digmaan. Yeah, we have been training through worship. Tayo po ay patuloy na nagtetrain, nagsasanay sa ating pagsamba sa Diyos. Now the time for the real battle has come. Ngayong sandali pong ito ay ang tamang panahon kung saan tayo ay lalaban sa tunay na digmaan. Yeah, two of the members whose houses burned were scheduled to give a testimony of thanks that day. Dalawa pong miyembro natin na dapat nung anniversary natin last week magbibigay ng testimony nila. God is asking them, Tinatanong sila ng Panginoon ngayon, can you still thank me even though your house is gone? kaya mo pa rin ba akong pasalamatan kahit na nawala na ang iyong tahanan? Do you still love me when your hands are empty? Mahal mo pa rin ba ako kahit na wala nang natira sa kamay mo? Facing a sin when everything is good? Ang tunay na pananampalataya ay nakikita Faith, sa panahon na hindi lahat ay maayos. yeah, faith exists for breakthrough. Ang pananampalataya ay nandyan para mapaglabanan natin ang mga sitwasyon sa buhay natin. It's the power to pierce through despair, persecution, and loss. Ang pananampalataya ay kapangyarihan para mapaglabanan natin yung kalungkutan, yung persecution, at yung mga nawala sa atin ay mapagtagumpayan natin. Look at the time of Prophet Habakkuk. Tignan natin yung panahon ni Propetang Habakuk. Judah was a total chaos. Ang Juda sa panahon na yon ay talagang sobrang kaguluhan ang nangyayari. Yeah, there was injustice and sin. Walang katarungan sa community nila at maraming tao ang nasasadlak sa kasalanan. Yeah, the Babylonian army invaded and destroyed everything. Sinakop din ng Babylonian army ang Juda at sinira nila ang lahat. The economy was completely ruined. Sirang-sira din ang ekonomiya ng bansa ng panahong yon. In this terror of death, but Habakkuk confessed. Sa kabila ng takot ng kamatayan, mawala ng buhay, ito po ang sinabi ni Propetang Habakuk. Though the victory does not bud, and there are no grapes on the vines, vines through the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stall, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Bagamat hindi mamulaklak ang puno ng igos at walang bunga ang mga puno ng ubas, kahit na mamatay ang mga tanim na olibo at walang anihin sa mga bukid, kahit na mamatay ang lahat ng tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magsasaya pa rin ako kay Yahweh at magagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Amen. Yeah, he did not collapse before reality. Hindi po siya nanlumo sa kanyang sitwasyon. He trusted God sovereignty. Nagtiwala siya sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos na gawin ang gusto niyang gawin. Yeah, when he focused on his relationship with God, he had joy that overwhelmed the situation. Nung siya po ay nag-focus dun sa kanyang relasyon sa Panginoon, nagkaroon po siya ng kasiyahan at ito ay nangibabaw doon sa sitwasyong kanyang dinaranas. Yeah, you are in a very difficult time. Kayo po ay nasa isang napakahirap na sitwasyon ngayon.
But when you win by faith, you will become strong soldiers of God. Pero kung kayo po ay mananalo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, kayo po ay magiging isang malakas na sundalo ng Panginoon. Amen. Amen. You are no longer people who know God only by theory. Hindi kayo magiging tao na alam lang ninyo, kilala lang ninyo ang Panginoon dahil narinig ninyo ang tungkol sa Kanya. Amen. You will be living witnesses who experienced God in the fire. Kayo ay magiging buhay na saksi ng Panginoon, na naranasan ng Panginoon sa kalagitnaan ng apoy. Amen. 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 Dear SF family, it has been 1 week since the fire. Mahal na SCF family, 1 linggo pa lamang ang nakakaraan ng nangyari ang sunog. Yeah, through this time, I see that God is doing a new thing amidst despair. Nakita natin na sa mga panahon na ito, na kumikilos ang Diyos at gumagawa siya ng mga bagong bagay. Yeah, Suji Sansong Church and Joyful Church in Korea are joining us with supplies and prayers. Ang Suji Sansong Church, pati na rin ng Joyful Church sa Korea ay sumasama at nakikibahagi sa atin na mag-provide ng mga supplies at panalangin para sa ating lahat. Yeah, we delivered emergency relief to the families. Nagbigay po tayo ng mga goods, emergency groceries sa mga pamilya na nasalanta ng sunog. Yeah, we are supporting our SF scholars. Sinusuportahan din po natin yung mga scholars ng SCF Church. We delivered medicine and construction materials to Mangahan. Nagbigay din po tayo ng gamot sa Manggahan at ilang mga construction materials. Especially the parents of SMSI and neighbors are sharing practical love with clothes and food. At ganun din po yung mga magulang ng SMSI, yung school natin, at yung iba po nating mga kapitbahay dito sa Village East, ay namamahagi din po sila ng kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala ng damit, pati rin pong pagkain. And last Wednesday, we saw the largest number of people gathered to pray and worship. At nung nakaraang Wednesday po, nakita namin yung pinakamarami na tao na umattend doon sa ating prayer set doon sa Bethel Room sa taas. God makes His children one through suffering. Pinag-iisa po ng Diyos ang kanyang mga anak sa kalagitnaan ng paghihirap. He's building SF as a kingdom community that shares the love of Jesus Christ. Itinatayo niya po ang SCF Church bilang isang komunidad, kanyang kingdom at komunidad na nagbabahagi ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Yeah, SF Church, we may not understand everything about this fire right now. Hindi po natin ngayon naiintindihan kung bakit nangyari ang ganitong sunog. But God's good and perfect plan continues. Ngunit nagpapatuloy po ang mabuting plano ng Panginoon. We will not be shaken. Hindi tayo matitinag. We will not complain. Hindi tayo magrereklamo. Our race of faith will continue. Ang karera ng ating pananampalataya ay magpapatuloy. We will become stronger. Tayo ay mas tatatag pa. God will build a more beautiful His kingdom on the ruins of your homes. Magtatayo ang Panginoon ng kanyang templo, ng kanyang kingdom, doon sa mga tahanan ninyo na nasira. Your tears will be ceased for the miracles of your parents returning to the Lord. Ang inyong mga luha ay magiging buto ng himala para sa inyong mga magulang upang sila'y bumalik sa Panginoon. Amen. Amen. Everyone, please stand up. Tayo po'y tumayo.